Pinasusuko ng 5 kapwa niya senador si Senator Ronald Bato de la Rosa sa otoridad sa halip na magtago sa Senado. Sa resolusyong inihain na ousted Senate President Vicente Sotto III, Senator Bam Aquino, Risa Ontiveros, Panfilo Lacson at Kiko Pangilinan. Iginiit ng mga itong walang legal na basehan ang pagkakanlong ng Senado kay De La Rosa. Paliwanag ng mga ito, limitado lamang ang immunity ng mga senador at dahil grave offense ang kanyang kinakaharap o ang kinakaharap ni De La Rosa, hindi ito saklaw ng immunity. Wala rin anila sa saligang batas o sa rules ng Senado ang nagpapahintulot na maging institutional refuge o kanlungan ng sinumang may warrant of arrest ang mataas na kapulungan. Iginiit din ng 5 senador na noon pa man ay iginagalang ng Senado ang proseso ng korte gaya noong sumuko si dating Senate President Juan Ponce Enrile, dating Senador Laila de Lima at Antonio Trillanes IV. Hinikayat din ng nasabing 5 miyembro ng bagong Senate Minority Bloc si De La Rosa na gamitin ng mga tamang legal remedies o judicial process sa halip na umasa sa proteksyon ng Senado. Punto pa ng mga ito, ang paggalang sa batas ay mahalaga upang mapanatili ang integridad ng gobyerno. Miyerkules tayo ngayon, May 13, 2026. Sa ulo ng mga balita, Senator Bato de la Rosa pinasusuko ng kanyang 5 kapwa senador. Proseso ng paghain ng Articles of Impeachment sa Senado laban kay VP Sara sinimulan na ng Kamara. Partial report ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control scandal natanggap na ng Ombudsman. Bilang ng pamilyang Pilipino na nakakaranas ng involuntary hunger na dagdagan pa ayon sa survey. British lawyer bagong itinalagang legal counsel ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Import ban naman sa live animals at meat products mula sa bansang Greece ipinatupad ng Department of Agriculture. 38 Pinoy crew member ng cruise ship na MV Hondius negatibo sa hantavirus. Pulis patay at 2 sugatan sa anti-drug operation sa Negros Occidental. Radyo natin nationwide! Lumalalim ang hindi pagkakasunod sa bagong mayorya at bagong menorya sa Senado matapos ihain ng 5 senador ang Senate Resolution 395 na humihikayat kay Senator Bato de la Rosa na sumuko na sa otoridad. Kinabibilangan ito ni na Minority Leader Vicente Sotto III, Senator Ping Lacson, Francis Pangilinan, Risa Hontiveros at Bam Aquino. Katuwiran nila, wala sa ating saligang batas at rules ang Senado na gagamitin ang kanlungan ang Senado ng mga may kinahaharap na kaso. Nilinaw din nila na limitado lamang ang saklaw ng legislative immunity kapag nakasesyon ang Senado at ito'y para lamang sa mga kasong ang hatol ay mas mababa sa 6 na taon. Inihalimbawa pa nila ang lahat ng mga dating senador na kinasuhan at tumagal lang ng ilang araw sa Senado pero kalaunan ay sumuko din sa batas. Ito ay kabilang sina dating Senador Juan Ponce Enrile, Laila de Lima at Antonio Trillanes III. Si Senator Bato de la Rosa ay pangalawang araw nang nakakulong sa Senado dahil sa warrant of arrest nito mula sa ICC kaugnay ng kasong crimes against humanity. Sa kaugnay na balita, itinulak umano ni Senator Bato de la Rosa ang 2 babaeng ahente ng National Bureau of Investigation na magsisilbi sana sa kanya ng warrant of arrest o arrest warrant bago pa man ang nangyaring habulan. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nakatakbo ang senador dahil itinulak niya ang 2 babaeng NBI agents nang malamang sisilbihan siya ng warrant. Pinabulaanan din ni Matibag ang nauna ng pahayag ni De La Rosa na ni-wrestling siya ng mga taga-NBI at iginiit na ang dahilan ng pagkasugat ng senador ay dahil nadapa ito habang tumatakbo. Giit pa ni Matibag, malinaw na tinatakasan ni De La Rosa ang mga otoridad para makaiwas sa pagkakaaresto.
Matapos na lumutang mula sa 6 na buwang pagtatago, nagpasalamat naman si Senator Bato de la Rosa kay Ombudsman Crispin Remulla. Ito ay dahil sa pagbibigay anya ni Remulla ng advance information sa kanya kaugnay ng ICC arrest warrant na inilabas noong November 2025. Ayon kay Senator de la Rosa, wala siyang idea na lumabas na ang arrest warrant, ay nakadepende lamang siya sa pronouncement ng publiko o sa publiko. Dagdag pa nito, dahil sa advance info ay na-enjoy niya ang 6 na buwan habang abala ito sa Bible study. Nagkainitan naman ang mga tauhan ng Philippine National Police at mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa sa labas ng Senado kahapon. Ito'y makaraang pumalag ang mga supporter ni Senator Bato nang palipatin sila ng pwesto ni Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto. Ayon sa mga taga-suporta ni Senator Bato, pinangangambahan nilang kidnapin ng senador at dalhin sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Sabi pa ng isa sa kanila, handa siyang isakripisyo ang kanyang buhay para kay Bato na kalahating taong absent sa Senado. So baka paulit-ulit yung ginawa kay Tatay Digong na kinidnap para sa amin para sa akin, ordinaryong tao, kinidnap ni Tatay Digong. So, na huwag nang maulit sa ginawa, gagawin nila ulit kay Senator Bato de la Rosa. Kaya ako magsakripisyo ng buhay ko, protektahan lang si Senator Bato de la Rosa. Totoo yan, kahit mag-isa lang ako. Minura pa ng isa sa mga taga-suporta ni Senator Bato si Police Colonel De Sesto at nagbato pa ito ng mga monoblock dahil hindi pinayagan ng kanilang grupo na iposisyon ng kanilang sound system sa mismong gate ng Senado. Mariing namang itinanggi ng Philippine National Police o PNP na dumidistansya sila sa pagpapatupad ng arrest warrant mula sa International Criminal Court dahil dating PNP chief si Senator Bato de la Rosa. Paliwanag ni PNP spokesperson Randolph Tuanyo, kailangan lang nilang sumunod sa tamang proseso bago aksyonan ang naturang arrest warrant. Ayon kay Tuanyo, wala pa rin silang natatanggap na alerto mula sa Philippine Center for Transitional Crimes o PCTC na silang tatanggap ng request mula sa Interpol. Nilinaw rin ni PNP spokesperson na hindi nila pinababayaan ang NBI na mag-implement ng warrant at idinahilan na hindi pa sila pinupulong ng PCTC. Nais ko lang linawin na hindi lang pinag-uubaya sa ibang agency yung pag-arresto po kay Senator Bato de la Rosa. Sapagkat sinabi ko nga po, doon sa apat na ahensya, maaaring itap ng NCP, PCTC, Manila ay NBI at yung Philippine National Police para i-assist yung Interpol Manila. Hinamon naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya si Senator Bato de la Rosa na sumuko at harapin ang kanyang kaso sa International Criminal Court. Ayon kay Sendanya, dapat isipan ng Senado ang pagbibigay ng proteksyon kay de la Rosa dahil isa na siyang fugitive of international law. As Duterte's PNP chief, Bato de la Rosa oversaw a campaign of violence and human rights violations on civilians, depriving them of due process and subjecting thousands of fellow Filipinos to unspeakable atrocities. I urge the Senate leadership to carefully reflect on its decision extending protection to De La Rosa. De La Rosa is a fugitive of international law and must be made to answer for his crimes against the Filipino people. By harboring a fugitive, it deprives his victims of the justice they truly deserve. Kay Senator Bato de la Rosa, ipakita mo ngayon ang pinagyayabang mong tapang. Tigilan mo na ang pagtatago na parang daga at lumabas ka sa lungga mo. Sumuko ka at harapin mo ang kaso mo. Oras na para panagutan at pagbayaran ang mga ninakaw niyong mga buhay. Sa hiwalay na pahayag, binanata naman ni Kabataan Party List Representative Renny Cose de la Rosa na anyay absent sa issue ng taong bayan ngunit present sa panggugulo matapos ang nag-viral nitong pakikipaghabulan sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa Senate Building. Naniniwala si Ko na pumasok lamang si Senator Bato para bumoto sa pagpapalit ng liderato ng Senado.
Maituturi umanong suspect at large si Senator Bato de la Rosa kasunod ng pagsasapubliko ng International Criminal Court o ICC sa warrant of arrest laban sa mambabatas. Para sa National Union of People's Lawyers o NUPL, ang nasabing warrant ay in-issue noong November 2025 at hindi na kailangan pa ng local court warrant mula sa Korte ng Pilipinas para maipatupad ito. Naniniwala ang NUPL na dapat ihain ng kaukulan sa mga otoridad sa Pilipinas ang nasabing arrest warrant at arestuhin si De La Rosa. Panawagan pa nito, agad isagawa ang pag-aresto na mahalaga para sa mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killings noong Duterte War on Drugs. Sa kaugnay na balita, mariing itinanggi ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang mga akusasyong may kinalaman siya sa pagpatay noong panahon ng kampanya laban sa ilegal na droga sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Kasabay nito, umapela ang senador kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na protektahan ng mga Pilipino laban sa banta ng pag-aresto ng mga dayuhang hukuman, partikular na ang International Criminal Court o ICC. Ayon kay De La Rosa, fabricated o gawa-gawa lamang ang mga alegasyong isinumite sa ICC. Depensa pa nito, bagamat siya ang nanguna sa gera kontra droga bilang dating hepe ng Philippine National Police o PNP, kailanman ay hindi siya nag-utos ng pagpatay. Paliwanag pa ni De La Rosa, ang papel lamang niya noon ay ang pamunuan ang war on drugs at hindi ibig sabihin nito na utusan ang mga pulis na patayin ang lahat. Malinaw din anya ang mandato sa mga pulis noong war on drugs na ipagtanggol lamang ang kanilang sarili kung malalagay sa panganib ang kanilang mga buhay. Iginiit din ng senador na hindi niya tinatakbuhan ng batas at handa niyang harapin ang kaso kung ito ay isinampa sa Pilipinas at hindi sa ibang bansa. Samantala, umaasa naman si Senator Bato de la Rosa na sasaklolo sa kanya ang Korte Suprema kaugnay ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ayon kay De La Rosa, naghain na siya ng petisyon sa Korte Suprema para sa temporary restraining order laban sa naturang arrest warrant at umaasang papabor ito sa kanya. Bahagi ito ng legal na paraan ng senador para hindi maipadala sa The Hague, Netherlands, kung saan kasalukuyang nakadetain si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kasong crimes against humanity. Habang wala pang desisyong inilalabas ang Korte Suprema hinggil dito, ay mananatili muna si De La Rosa sa Senado. Ang proseso naman ay hindi hanggang sa lower court lang. Opo. Meron kaya naman appeal, di ba? Pwede tayo umakyat sa taas. So, pero inunahan na namin sa Supreme Court ngayon. So, hintayin natin yung decision ng Supreme Court. Sir, habang may mga pending kayo, sir, Padingdalin petition, natin sir, sa ito court, nakasama ko. dito lang, sir, kayo sa Senate, hindi, sir, kayo aalis, sir. Hindi, dito lang. Dito lang. Hindi ako alis. Radyo Natin Nationwide.